May nakausap akong isang expert on climate change, and he told me na this was one of my radio interviews before sa aking radio program, and he told me, mga kaistorya, na itong problema sa climate change, also known as global warming, it cannot be reversed na po. It could no longer be reversed. Talagang ito ay papunta na into worst. Ang tanging magagawa na lamang, tanging mga magagawa na lamang sana ng mga tao ay mas lower ang kuan nito, mas lower ang paglala. Yon, mas lower ang paglala, like minimize the usage of fossil fuels, yung mga produkto na galing sa fossil fuels like crudo, gasolina, yung pagsusunog ng mga plastic. Kaya nga ngayon hinihikayat na ang gagamitin sa pagpapaandar ng mga vehicles are as much as possible sana electricity na, at yung energy na gagamitin to produce electricity hindi galing sa gasolina or crudo or sa fossil fuel, kundi mula sa mga natural energy, like hydro energy, solar energy, or wind energy, kasi yun ay walang effect sa environment natin. Hindi para ma-reverse or mabalik sa dati yung klima natin, kundi para lang mas lower siya. Mas lower yung effect ng global warming, climate change. Inihalintulad niya ang climate change sa, halimbawa ito mundo, global warming, inihantulad niya sa isang kaldero na may lamang tubig, tapos inilagay sa stove. Yung kaldero na yun yung earth. At yung kumukulo na tubig doon, yun yung klima natin. Yun yung situation ng earth natin. So ano yung mga maaaring mangyari kapag magiging worse na ang effect ng ating climate change? Yung mga area ng mundo na may mga ice, it will be melting down. So mamimelt yon. And because of that, tataas yung level ng tubig. At meron talagang mga bansa na matatabunan ng tubig in the near future po, mga kaistorya. Tapos yung mga madalas na pagbagyo, kaya ngayon every year dito lang sa Pilipinas nauubos yung mga alphabet sa bagyo sa sobrang dami. Tapos yung mga worst climate, weather condition, isipin mo hindi pa bagyo pero parang bagyo na low pressure pa lang pero yung damage na nagagawa antindi. Lalong-lalo na kapag nagkakaroon na ng mga super typhoons. At yun yung isa sa mga epekto ng climate change natin. Yung mga super typhoons na ang dami. Ang nakakalungkot lang dito sa Pilipinas, mga kaistorya, kasi yun nga, hindi natin marireverse yung climate change, yung effect ng global warming. So ang gagawin na lang natin, to mitigate na lang po, to minimize the effect of climate change. Kaya nga nagkaroon ng mga proyekto sana sa mga flood control, ganon, para yung impact or effect ng global warming hindi masyadong masakit sa mga Pilipino. Pero ang sakit doon, yung climate change na yan, ginawa pang dahilan ng iba para nakawin ang kaba ng bayan. Kaya doon na nagsimula yung flood control
corruption scandal. Kasi nagkaroon sila ng dahilan na magkaroon ng mga flood control projects dahil sa issue ng climate change. Pero ang purpose pala doon, mga kaistorya, hindi para to mitigate the effects of climate change, kundi para nakawin yung pera para sana sa flood control. Di ba masakit, mga kaistorya? Kaya may mga project pero substandard naman kasi maraming kumukuha ng kickbacks. And the worst case scenario, ghost project, may budget, approved na gawa, pero ang totoo, walang project. Yun ang masakit doon, mga kaistorya. Kaya sana ay mabago ito. Kasi it's very frustrating and disappointing po na baon na nga ang mga Pilipino, ibinabaon pa. Kasi itong climate change na ito, itong global warming na ito, ang immediate na maaapektuhan nito, hindi man yung mga mayayaman. Ang diretso na makakaranas ng hapdi ng epekto ng climate change ay ang mga mahihirap. Because they live in the low-lying areas, they live in the shanties, they live near the riverbanks. Yung mga mayayaman, they live in uptowns, 'di ba? They live in condotels, 'di ba? They live in a good environment. Kaya kung hindi man natin mare-reverse ang effect ng climate change as what the experts said, pwede ba nating ma-reverse ang style of governance natin na mawala na sana yung pagnanakaw na nangyayari sa gobyerno, mga istorya?